Pwedeng magsilbing sulyap sa The Big One ng Pilipinas ang epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Mas matindi pa nga ang inaasahang lakas na aabot sa magnitude 8 o higit pa, ayon po yan sa PHIVOLCS. At yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Ang lindol sa Taiwan may kaugnayan daw sa paggalaw ng Philippine Sea Plate, sabi ng PHIVOLCS. Ang Philippine Sea Plate naman, ang Eurasian Plate sa Taiwan, nagbubungguan. So we would expect earthquakes from time to time. Ang Philippine Sea Plate gumagalaw ng 9 na sentimetro kada taon. Kaya nangyaring lindol sa Taiwan dahil hindi nakinaya ng fault sa Taiwan ang pressure. Kapareho sa sitwasyon sa Pilipinas. The Philippine archipelago is actually compressed on both sides by the Eurasian Plate and the Philippine Sea Plate. Pero yung Eurasian Plate almost immobile. Ang malakas na motion would be the Philippine Sea Plate. So we're being pushed towards the northwest. Ganito kalakas ang pag-uga sa lindol na tumama sa Taiwan. Sa magnitude 7.2, mahirap nang tumayo. Kaya kailangang humawak at manatili sa kinaroroonan. At sundin ang duck, cover, and hold. At kapag natapos sa pag-uga, tsaka lang maingat na lumabas ng gusali. Ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan ang sinasabing potensyal na lakas ng pinangangambahang The Big One sa Metro Manila kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sa pagtaya ng PHIVOLCS, MMDA at JICA, aabot sa 34,000 katao ang posibleng mamatay sa Metro Manila kung mangyari ito. 114,000 ang posibleng masaktan at 170,000 na kabahayan ang posibleng gumuho. Patuloy naman daw ang assessment ng PHIVOLCS sa Metro Davao at Metro Cebu sa posibleng maging impact ng ganito kalakas na lindol. Lalo pat may mga malalapit na fault line sa mga lugar na ito at taon-taon, padami ng padami ang mga matataas na gusali at lumalaki ang populasyon sa mga lugar na ito. Pero sabi ng PHIVOLCS, may mas malalakas na lindol daw na pwedeng mangyari sa Pilipinas. For example, the Philippine Trench here in Samar, it's capable of generating 8.1 event. And when that happens, pwedeng mag-generate ng tsunamis as high as 10 meters. Dito naman sa Manila Trench, pwede rin siyang mag-generate ng 8.3 earthquake. Ang problema, dahil malapit sa mga baybayin ng bansa, 5 minuto lang daw pagkatapos ng lindol, darating na ang rumaragasang tsunami, kaya wala ng oras para makapagbabala pa ang PHIVOLCS. Kaya mahalagang tandaan ng mga nakatira malapit sa dagat ang shake, drop at roar. When there is a strong shaking na halos hindi ka na makagalaw or hindi ka na makatayo, and there is a sudden drop of sea level, and there is a roaring sound coming from the sea. Kung isa sa mga yan na-observe mo, then you have to evacuate immediately to a higher place kung nasa coastal community ka. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.